Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. BI, na-rescue ang 4 na biktima ng human trafficking sa NAIA. Nailigtas ng mga kawani ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, ang 4 na katao na sinasabing biktima ng human trafficking. Ayon sa ulat ng Immigration Protection and Border Enforcement Section kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang mga biktima na may edad 28, 31, 35, at 43 ay nagtangkang magpanggap bilang mga magkakatrabaho na magbabakasyon sa Hong Kong. Subalit sa secondary inspection, ay lumitaw ang kanilang totoong kalagayan. Aminado ang mga biktima na binayaran nila ng 30,000 pesos ang isang travel agency na nagbigay sa kanila ng mga peking dokumento. 3 sa kanila ang dati nang nagtrabaho ng iligal bilang entertainers sa ibang bansa, at isa pa nga ang dati nang nagtangkang umalis ng bansa gamit ang maliliit na bangka sa katimugang bahagi ng Pilipinas para makaiwas sa inspeksyon. Ayon kay Commissioner Viado, maaaring ipadala ang mga biktima bilang entertainers sa ibang bansa, gamit ang mga peking papeles. Ang 4 na biktima ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Interagency Council Against Trafficking para sa karagdagang investigasyon at tulong. Samantala, PH-US ties mananatiling malakas, strategic. Pilipinas di nakadepende sa tulong ng US. Kumpiyansa ang isang mambabatas na mananatiling malakas at strategic ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika, kasunod ng issue sa pagkalas ng US sa World Health Organization. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda, hindi ang Amerika pangunahing pinagkukunan ng tulong para sa Pilipinas sa loob ng ilang panahon, malayo sa Japan, World Bank, ADB, at AIIB. Sinabi ni Salceda na hindi tayo humihingi ng tulong, ang hiling ng Pilipinas ay magkaroon ng fair access sa US markets. Naniniwala si Salceda na mananatiling malakas at strategic ang ugnayan ng US at Pilipinas, lalo at sa lahat ng Asian countries. Ang Pilipinas ang unang tinawagan ni US Secretary of State Marco Rubio. Sinabi ng kongresista patunay ito na magpapatuloy ang malakas na ugnayan ng dalawang bansa. Dagdag pa ng kongresista, hindi magiging unwise para sa US na hindi makita ang estratehikong kahalagahan ng Pilipinas sa kanilang patakaran at interes sa Asia. Binigyang diin ng kongresista na ang pinakamahalagang foreign relationships ng bansa ay ang Japan at ang ASEAN countries. Ayon sa mambabatas, walang magagawa ang Pilipinas kung bibigyang tuldok ng Amerika ang relasyon nito sa Pilipinas, wala ding magiging choice ang Pilipinas kundi balansehin ang ugnayan nito sa China. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 2 PM edition.